Lahat tayo ay umaasang hindi natin kailangang makitungo sa tunay na masasamang tao. Pero ito ang masakit na katotohanan. May mga taong sadyang ganoon ang pagkatao. Hindi nila kailangan ng dahilan para saktan ka. At hindi mo rin kailangang udyukan sila para umatake. Ang kalikasan nila ay nabubuhay sa panlilinlang, kasinungalingan at pagkontrol. Ang kasamaan ay hindi laging may kasamang nakakatakot ng ngiti o nakasuot ng itim na parang sa mga pelikula. Minsan, ito'y nakatago sa likod ng isang magiliw na ngiti, isang kaakit-akit na salita, o isang tila maalalahaning kilos. Maaring ito ang kaibigang ubos na ang emosyonal mong lakas, ang katrabahong palihim kang binabagsak, o kahit isang kapamilya na pinagdududa ka sa sarili mong katinuan. Ang pinakamasaklap, kadalasan ay huli mo nang napapansin ang lahat. Pero ito ang magandang balita. May mga palatandaan. Ang kasamaan ay may iniiwang bakas. Kung alam mo kung ano ang hahanapin, maipagtatanggol mo ang iyong katahimikan, ang iyong kalusugan sa pag-iisip, at ang iyong kaligayahan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 7 pulang bandila na nagpapakita ng mga toxic at mapanlinlang na tao bago pa sila makalapit ng husto. Maniwala ka. Ayaw mong palampasin ito. At bago tayo magsimula, sandali lang, pindutin mo na ang subscribe button, i-on ang notifications, at sabay-sabay tayong magpakatalino sa pagkilala. Tara, simulan na natin. Pulang bandila number 1. Palagi nilang pinaparamdam sa iyo na ikaw ang may kasalanan. Naranasan mo na bang pakiramdam mo ay lagi kang mali sa isang relasyon kahit malinaw mong natatandaan ang mga nangyari? Pinipilit ng kabilang panig na ikaw ang nagkakamali, masyado kang sensitibo, o OA lang ang reaksyon mo. Kung pamilyar ito, maaring naranasan mo na ang gaslighting, isang mapanlinlang na taktika na ginagamit ng ilang tao para kontrolin ang iba. Ang gaslighting ay hindi lang basta pagsisinungaling o pagtatago ng katotohanan. Ito'y tungkol sa pagpapalabo ng iyong pananaw sa realidad hanggang mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Hindi nila kailangan ng ebidensya o lohika. Kailangan lang nilang magtanim ng pagdududa sa isipan mo. At doon nila sisimulang kontrolin ang iyong pag-iisip at damdamin para sa kanilang sariling kapakinabangan. Isipin mong nasa isang argumento ka kung saan alam mong tama ang alaala mo sa pangyayari, pero ngingitian ka lang nila, iiling-iling, at sasabihing sobra lang ang reaksyon mo. Sinasabi nilang palagi mong pinalalaki ang mga bagay o masyado ka lang emosyonal. Pilit mong ipinagtatanggol ang sarili mo, pero patuloy silang nagtatanggi at pinipilipit ang mga detalye hanggang sa magsimula ka ng pagdudahan ng sarili mong memorya. Sa paglipas ng panahon, titigil ka ng magtiwala sa sarili mo. Sa bawat hindi pagkakaunawaan, nauuwi ito sa ikaw ang umaatras, nananahimik, at minsan pa'y humihingi ng tawad kahit wala kang ginawang masama. Parang palagi kang naglalakad sa ibabaw ng mga bubog, takot na baka may masabi o magawa kang magiging laban sa'yo. Ganito kalakas ang epekto ng gaslighting. Unti-unti nitong sinisira ang tiwala mo sa sarili at ginagawa kang umaasa sa kabilang tao para sa kung ano ang totoo. Hindi ito ginagawa ng gaslighter nang walang malay. Sinasadya nila ito dahil kapag hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo, mas madali kang kontrolin. Gusto nilang isipin mong ikaw ang problema, na ikaw ay hindi matino, para tumigil kang maniwala sa sariling paghatol. Delikado ito, dahil kung hindi mo mapapansin agad, unti-unti nitong winawasak ang iyong self-esteem. Maaring maging mahiyain ka, matatakot magdesisyon, at ang mas masahol pa, maniwalang hindi ka karapat-dapat sa respeto. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic
na ang katotohanan ay hindi nakabase sa sinasabi ng iba. Nasa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, ikaw ang may kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Kahit anong gawin ng iba para baluktutin ang realidad mo, may kakayahan kang panghawakan ang sarili mong katotohanan. Kapag paulit-ulit kang binabaliwala o pinaparamdam na lagi kang mali, huminto ka at itanong sa sarili, ako ba talaga ang may mali o baka minamanipula lang ako? Hindi hinihikayat ng Stoicism na makipagtalo sa mga ganitong tao, kundi ang umatras, tumindig sa katotohanan mo, at protektahan ang iyong panloob na kapayapaan. Kung palagi kang nakakaramdam ng guilt nang walang dahilan, o kung may taong paulit-ulit na sinasabing hindi mahalaga ang nararamdaman mo, hindi ito dahil masyado kang sensitibo. Ito ay dahil may nananamantala sa iyo. Huwag baliwalain ang pulang bandilang ito. Pagkatiwalaan mo ang kutob mo, panghawakan ang katotohanan mo, at kung kinakailangan, lumayo ka sa toxic na relasyon. Ang mabuting tao ay ipaparamdam sa iyo na ligtas ka, may respeto, at pinakikinggan. Ang masamang tao ay ipaparamdam sa iyo na may mali sa iyo. Bantayan mo ang sarili mong realidad dahil ito ang tanging bagay na hindi kailanman kayang kunin ng iba. Pulang bandila numero 2. Ginagamit nila laban sa iyo ang iyong kahinaan. Isa sa pinaka-toxic na pag-uugali ng isang masamang tao ay ang paggamit ng iyong mga kahinaan bilang sandata. Walang mas masakit kaysa sa magtiwala ka sa isang tao. Ibahagi mo ang iyong pinakamalalim na takot, insecurities, at mga sandali ng kahinaan. Tapos sa bandang huli, malalaman mong ginagamit lang nila ito bilang bala laban sa'yo kapag dumating ang pagkakataon. Lahat tayo ay may mga sandaling marupok tayo kung saan pakiramdam natin ay ligtas tayong magbukas sa isang tao, umaasang igagalang nila ang tiwalang ibinigay natin. Pero sa isang taong may masamang hangarin, ito ay pagkakataon lang para manipulahin at kontrolin ka. Kinukuha nila ang iyong mga pinakatatagong damdamin, pinipilipit ito, at sa bandang huli, ginagamit para saktan o pahiyain ka. Madalas sa mga panahong hindi mo inaasahan. Isipin mong nagtiwala ka sa isang tao, ibinahagi mo ang sakit ng isang malalim na pagkawala sa buhay mo, umaasang mauunawaan ka nila. Pero sa huli, ito pa ang ibinato sa'yo. Sasabihin nila ang mga bagay tulad ng, ganyan ka na lang palagi, mahina at walang pagbabago, o kaya naman nangyari sa'yo yon. Ginagamit nila ang iyong nakaraan bilang sandata. Binabaluktot ang kwento mo para pagdudahan mo ang sariling halaga. Sa tuwing may alitan, bubuksan nilang muli ang mga lumang sugat para iparamdam sa iyong wala kang kwenta. Hindi ito basta insulto lang. Ito ay malalim na pagtataksil. Ginagamit ng masasamang tao ang iyong kahinaan dahil doon sila nakakakuha ng kapangyarihan. Gusto nilang maramdaman mong ikaw ay walang magawa, palaging nakadepende sa kanila, at sobrang sirang loob para ipaglaban ang sarili o kumawala sa kanilang kontrol. Isa ito sa pinakamasamang anyo ng manipulasyon dahil hindi lang ito emosyonal na abuso. Ito ay pagtraidor sa tiwala mo sa pinakamalalim na antas. Ibinigay mo sa kanila ang iyong katotohanan at ginawa nila itong kasangkapan para saktan ka. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na walang sino man ang makakapanakit sa iyo kung hindi mo ito pahihintulutan. Gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, ikaw ang may kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag nauunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Ibig sabihin, hindi mo kailangang pasanin ang kahihiyan o sisi na pilit nilang ibinabato sa iyo. Hindi mo kailangang maramdamang maliit ka lang
dahil lang sa nai-insecure sila sa liwanag mo. Kapag napansin mong ginagamit na ng isang tao laban sa iyo ang kahinaan mo, panahon na para bawiin mo ang iyong kapangyarihan. Huwag mong hayaan silang kontrolin ang iyong damdamin at huwag mo ring hayaang baguhin nila ang kwento mo. May halaga ka, may lakas at may dignidad at walang karapatan ang sino man na kunin ito mula sa iyo. Lumayo ka sa mga taong nananamantala sa tiwala mo at ipaglaban mo ang iyong kapayapaan. Karapat-dapat kang mapalibutan ng mga taong rumerespeto sa kahinaan mo, hindi ng mga ginagawang armas ito laban sa iyo. Pulang bandila number 3. Palagi silang nagsisinungaling o pinipilipit ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay may iba't ibang anyo. Minsan tila wala itong masamang intensyon. Parang simpleng pagsisinungaling para hindi masaktan ang damdamin ng iba. Pero sa kamay ng tunay na masamang tao, ang kasinungalingan ay nagiging sandata. Ginagamit para manipulahin, kontrolin, at baluktutin ang realidad. Hindi sila nagsisinungaling para lang makaiwas sa gulo. Nagsisinungaling sila para ilipat sa kanila ang kapangyarihan. Hindi nila layunin na gawing mas madali ang mga bagay. Gusto lang nilang igalaw ang realidad ayon sa gusto nila, habang pinananatiling disoriented at hindi kumpiyansa ang isip mo. Ayon sa pilosopiyang Stoic, isang mahalagang katotohanan ang dapat tandaan. Ang realidad ay hindi dapat tinatakasan. Gaya ng sabi ni Epictetus, hindi natin kontrolado ang ginagawa ng iba, pero kontrolado natin kung paano tayo tumugon. Kapag humarap ka sa isang bihasang manipulator, kailangan mong manatiling matatag, kontrolado ang emosyon, at malinaw ang pagtingin sa mga pangyayari. Susubukan ng masamang tao na pagdudahan mo ang sarili mo, pero kung mahasa mo ang kaisipang Stoic, hindi ka basta-basta mahuhulog sa bitag nila. Isipin mong kausap mo ang isang taong pinagkakatiwalaan mo, nakikinig ka, naniniwala sa sinasabi nila. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin mong may mali. Maaring sabihin nila ang isang bagay ngayon, pero pagdating ng panahon, itatanggi nila ito. O mas malala pa, babaluktutin nila ang pangyayari hanggang sa ikaw mismo ang magdududa sa sarili mong alaala. Hindi ito basta pagsisinungaling lang. Ito ay isang planadong taktika upang guluhin ang isipan mo at ilayo ka sa iyong sariling pag-unawa sa katotohanan. Hindi lang sila nagsisinungaling kapag kailangan, gumagawa sila ng kwento, pinalalaki ang mga sitwasyon, at pinapainik ang mga salita para iparamdam sa iyo na parang may mali sa lahat. Ang pinakanakakatakot, hinding-hindi nila aaminin ang ginagawa nila. Para sa isang masamang tao, ang katapatan ay hindi isang prinsipyo. Ito ay kasangkapan para sa kontrol, panlilinlang, at dominasyon. Ang pagsisinungaling ay nagiging likas na sa kanila, kaya halos imposibleng pagkatiwalaan ang anuman sa sinasabi nila. Kung may taong paulit-ulit na pinipilipit ang katotohanan para sa sariling kapakinabangan, malinaw na pulang bandila ito ng masamang intensyon. Isinulat ni Marcus Aurelius sa Meditations, "Ikaw ang may kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag nauunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas." Ang pinakadelikadong epekto ng pagkakalapit sa sinungaling ay ang unti-unting pagkawala mo ng tiwala sa sarili. Pero kung ma-develop mo ang isang Stoic mindset, mahahasa kang makita ang mga bagay sa pamamagitan ng rason at linaw. Hindi ka madaling mabubulag sa panlilinlang dahil mauunawaan mong ang katotohanan ay hindi nakabase sa kung paano ito pinipilipit ng iba. Kapag nakita mo ang ganitong pag-uugali sa isang tao, huwag mo itong balewalain. Pagkatiwalaan mo ang kutob mo, hindi mo kailangang komprontahin sila, pero pwede mong protektahan ang sarili mo
sa pamamagitan ng malinaw at matibay na hangganan. Ipinaalala ni Epictetus, hindi kailangang patunayan ng isang matalinong tao ang totoo sa isang sinungaling dahil ang katotohanan mismo ang gagawa niyon. Huwag mong hayaang kontrolin ng mga manlilinlang ang iyong pananaw at damdamin. Karapat-dapat kang mamuhay sa loob ng katapatan at kapayapaan, hindi sa gitna ng kalituhan at panlilinlang. Pulang bandila number 4. Mahilig sila sa gulo. May mga taong hindi kailanman nasisiyahan sa kapayapaan. Habang karamihan sa atin ay pinahahalagahan ang katahimikan at iniiwasan ang hindi kinakailangang tensyon, ang tunay na masamang tao ay nabubuhay sa kaguluhan. Hindi lang sila nakikilahok sa alitan, sila mismo ang lumilikha nito. Para sa kanila, ang pag-udyok ng drama at pagkakagulo ay isang uri ng libangan, isang paraan para manipulahin ang mga tao sa paligid nila at manatiling may kontrol. Isipin mong nasa isang pagtitipo ng pamilya ka. Mainit ang samahan, masaya ang kwentuhan, tawanan sa paligid. Biglang may isang taong bibitiw ng isang patagong komento. Isang bagay na alam nilang makakapagpasimula ng tensyon. Sa ilang sandali lang, nag-iiba ang ihip ng hangin, tumataas ang boses, umiinit ang ulo ng bawat isa, at nagiging mabigat ang atmosfera. Habang ang lahat ay nadadala sa argumento, ang taong ito ay umaatras ng kaunti, nanonood mula sa gilid na may bahagyang ngiti sa labi. Parang sinadyang magsindi ng apoy at ngayon ay tinitingnan kung hanggang saan ito aabot. Pero hindi doon nagtatapos ang mga taong mahilig sa gulo. Nagkakalat sila ng tsismis, pinabaluktot ang katotohanan, at pinapalala ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakaibigan, kapamilya o katrabaho, palaging nasa anino, kunwaring inosente o di kaya'y nagpapanggap bilang tagapamagitan. Namumuhay sila sa kagustuhang masira ang relasyon ng iba, makita ang mga tao na nag-aaway, at higit sa lahat, gusto nilang maramdaman mong mag-isa ka, pagod, at nawawala sa balanse. Dito pumapasok ang mahalagang aral ng pilosopiyang Stoic. Hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero kontrolado mo ang magiging tugon mo sa kanila. Isinulat ni Marcus Aurelius, sa tuwing gigising ka sa umaga, ipaalala mo sa sarili mong makakasalamuha ka ng mga taong tuso, makasarili at mapanlinlang. Pero hindi mo kailangang maging katulad nila. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi mo kailangang makisali sa laro nila. Hindi lang nila gusto ang kaguluhan, gusto nilang mapasama ka rito. Kapag nagalit ka, sinubukang tapatan sila o sumali sa kanilang drama, nahulog ka na sa bitag nila. Ang tanging paraan para makawala sa ganitong toxic na siklo ay ang manatiling kalmado at huwag hayaang kontrolin nila ang emosyon mo. Paalala ni Epictetus, kung sino ang nakakapagpagalit sa iyo, siya ang may hawak sa iyo. Kapag napapansin mong laging may taong gumugulo sa kapayapaan mo, oras na para magtakda ng hangganan. Hindi mo kailangang komprontahin sila. Kailangan mo lang lumayo. Hindi sila karapat-dapat isakripisyo ang iyong panloob na kapayapaan. Tandaan mo, hindi mo kailangan ang sinumang tao sa buhay mo na nabubuhay sa kaguluhan at negatibidad. Pulang bandila number 5. Lagi nilang ginagampanan ang papel ng biktima. May tusong estratehiya ang mga masasamang tao para manipulahin ang iba. Lagi nilang ipinapakita na sila ang biktima, anuman ang mangyari. Kung may kabiguan sa trabaho, sigalot sa personal na buhay, o anumang hamon, palagi nilang inilalarawan ang sarili na sila ang pinakaagrabyado. Binuo nila ang isang malungkot na salaysay kung saan hindi raw sila makatarungang tinatrato ng mundo. Pinagtutulungan ng lahat at ni minsan ay hindi nabigyan ng patas na pagkakataon. Pero ang totoo,
Ayaw lang talaga nilang akuin ang pananagutan sa sarili nilang mga kilos at desisyon. Hindi nila kayang aminin na ang mga pinili nilang gawin ang nagdala sa kanila sa kinahinatnan nila ngayon. Sa halip, kailangan nila ng masisisi, at kung hindi ka mag-iingat, baka ikaw ang gawing salarin. Isipin mong may kakilala kang laging nagrereklamo tungkol sa mga di raw makatarungang bagay na nararanasan nila. Sa bawat pagkakataong hindi nila makuha ang gusto nila, hindi man lang nila naiisip na baka may naging pagkukulang sila. Lagi na lang nilang sinisisi ang kanilang boss, katrabaho, kaibigan, o maging ang sariling pamilya. Ginagamit nila ang iyong damdamin para makuha ang iyong simpatiya, nagkukwento ng walang katapusang mga kahabag-habag na karanasan upang kaawaan mo sila. Sa una maaantig ka at gugustuhin mong tumulong, pero kalaunan mapapansin mong walang nagbabago. Palagi silang nahuhulog sa parehong problema at sa bawat pagkakataon, nadadala ka sa emosyonal nilang kaguluhan na ikaw rin ang nauubos. Ang tunay na panganib dito ay hindi lang nila ginagawa ito para sa simpatiya, ginagamit nila ito para kontrolin ka. Gamit ang kabaitan mo laban sa'yo, sinasamantala nila ang pagiging maawain mo, alam nilang gusto mong tumulong. Ginagawa nila itong paraan para maramdaman mong ikaw ang may responsibilidad sa mga problema nila, na para bang tungkulin mong pasanin ang bigat ng kanilang buhay at ayusin ito para sa kanila. Pero sa sandaling hikayatin mo silang managot o harapin ang katotohanan, biglang ikaw na ang masama. Sinasabihan kanilang wala kang puso o makasarili dahil ayaw mo nang makisangkot. Pinararamdam nila sa iyo na ikaw ang nananakit sa kanila sa pagnanais mong lumayo. Tandaan mo, ang malasakit ay isang birtud, pero hindi ibig sabihin ay kailangan mong akuin ang mga problema ng iba. Ang taong tunay na nangangailangan ng tulong ay handang magbago at harapin ang kanyang mga kahirapan, hindi yung iaasa lahat sa iba. Tinuturuan tayo ng pilosopiyang Stoic na hindi natin makokontrol ang iba, pero kaya nating kontrolin ang ating tugon. Kapag napansin mong ginagamit ng isang tao ang papel ng biktima upang manipulahin ka, humakbang ka paatras at magtanong sa sarili, totoo ba akong tumutulong o ginagamit lang ako? Hindi mo responsibilidad ang buhay ng ibang tao at hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong kapayapaan para sa isang taong ayaw akuin ang pananagutan sa sarili niyang kilos. Magtakda ng malinaw na hangganan at unawain na ang malusog na relasyon ay nakabatay sa paggalangan at suporta, hindi sa emosyonal na pagsasamantala at manipulasyon. Kung may taong palaging nagpapanggap na biktima pero walang balak magbago, panahon na para umiwas at ipaglaban ang sarili mong kapayapaan. Pulang bandila numero 6. Palagi kang kinukwestiyon, pero kailanman hindi kinikilala ang iyong mga tagumpay. May mapanganib na taktika ang mga taong may masamang intensyon, palagi kanilang kinukwestiyon, ngunit hindi kailanman pinapansin ang iyong mga pagsisikap o tagumpay. Hindi ito konstruktibong puna. Ito ay sinadyang paninira upang dahan-dahang sirain ang iyong kumpiyansa sa sarili. Gaano ka man magsikap, palagi silang makakahanap ng mali kahit gaano pa ito kaliit. At sa tuwing may naabot kang tagumpay, agad nila itong binabalewala o minamaliit. Kapag ibinahagi mo ang isang bagay na ipinagmamalaki mo, agad nilang binabaling ang usapan sa isang pagkukulang o kahinaan para iparamdam sa iyo na hindi ka kailanman sapat. Isipin mong ilang linggo kang nagsumikap sa isang proyekto. Binuhos mo ang puso't kaluluwa mo, umaasang may magpapahalaga. Ngunit sa halip na suporta at papuri, sasalubungin kanila ng malamig na sagot. Hindi naman yan malaking bagay, o mas maganda sana kung ganito ang ginawa mo.
Mas malala pa, bigla silang magyayabang ng sarili nilang nagawa para malampasan ang sayo. Sa tuwing mangyayari ito, parang unti-unti kang lumiit, para bang walang halaga ang tagumpay mo. At hindi ito aksidente, ito'y sinadya. Isa itong kontroladong taktika upang manipulahin ang pananaw mo sa sarili. Ayaw ng ganitong klasing tao na maging kumpiyansa ka. Ayaw nilang maging buo ang loob mo. Gusto nilang lagi kang nagdududa sa sarili mo. Palaging humihingi ng kanilang pag-apruba. Pag-aprubang kailanman ay hindi nila ibibigay. Ito ang kanilang layunin. Panatilihing gutom ka sa validation at hawakan sa leeg ang iyong self-worth. Ang mas nakakatakot, ginagawa nila ito sa paraang pakonsuelo, na para bang tinutulungan ka lang nila na gumaling. Pero ang totoo, pinapatay nila ang tiwala mo sa sarili. Hindi lang ito basta nakakapanakit, delikado ito. Maaring mabitag ka sa isang siklo ng pagdududa sa sarili, laging iniisip na hindi ka sapat, at paulit-ulit na naghahanap ng pagkilala mula sa isang taong sadyang hindi ito ibibigay. Kapag may taong laging pumupuna sa iyo ngunit hindi man lang kinikilala ang iyong mga tagumpay, huminto ka at pag-isipan mo ang relasyon niyong dalawa. Tinuturuan tayo ng Stoicism na ang tunay na halaga natin ay hindi nakabatay sa opinyon ng iba. Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot para pahalagahan ang sarili mong tagumpay. Hindi mo kailangang kilalanin ng iba para maging makahulugan ang pinaghirapan mo. Huwag mong hayaan na manipulahin ang iyong kumpiyansa. Tukuyin kung sino ang tunay na sumusuporta sa iyo at sino ang ginagamit lang ang kahinaan mo para kontrolin ka. Ipaglaban mo ang sarili mong kapayapaan. Umalis sa piling ng mga taong hindi kayang kilalanin ang halaga mo at ilaan ang enerhiya mo sa mga taong nakikita at pinahahalagahan ka ng buo. Pulang bandila numero 7. Wala silang pakialam sa damdamin ng iba. Isa sa pinakahayag na palatandaan ng isang taong may masamang hangarin ay ang kawalan nila ng empatiya, ng kakayahang makaramdam para sa kapwa. Ang empatiya ang nagpapatao sa atin. Ito ang nagsisindi ng koneksyon, pangunawa at malasakit. Pero may mga taong hindi lang kulang sa empatiya, tila itinuturing pa nila ang emosyon ng iba bilang abala o pasanin. Nakilala mo na ba ang isang tao na kahit gaano kasakit, kabigat o kahirap ang pinagdadaanan mo, tila wala lang sa kanila? Para bang walang epekto ang pagdurusa mo? Maari mong ibahagi sa kanila ang isang malalim na sugat, pagkawala, sakit o matinding pagsubok, ngunit ang isasagot nila ay malamig na katagang, lahat naman tayo may ganyan, o bigla na lang babaguhin ang paksa na para bang walang saysay ang kwento mo. Hindi ito simpleng pagiging abala, isa itong malinaw na babala. Harap-harapan mong nakita ang isang taong walang kakayahang magmalasakit. Ang mas malala pa, ang pagdurusa mo ay maaaring abala lang sa kanila. Nakakainis dahil sinisira nito ang imahe nilang nais panatilihin. Sa ilang kaso, ginagamit pa nila ang kahinaan mo para manipulahin o kontrolin ka. Ang isang taong walang empatiya ay hindi kailanman tatabi sa iyo sa oras ng pangangailangan. Wala silang intensyon na tumulong dahil sa totoo lang, ayaw nilang makita kang gumaling. Para sa kanila, ang emosyon mo ay sagabal lamang sa sarili nilang interes. Minsan magpapa-concerned sila kapag may pakinabang, pero sa oras ng totoong pangangailangan, kapag kailangan mo ng yakap, ng pag-unawa, ng simpleng presensya, doon mo makikita ang totoo nilang pagkatao. Malamig, manhid, at walang pakialam. Hindi mo talaga sila mahalaga. Sa paningin nila, isa ka lang gamit na pwedeng pakinabangan at pwedeng itapon kapag wala ka ng silbi. Balikan mo ang mga sandaling naramdaman mong mag-isa ka, parang nakikipag-usap sa pader,
at iniisip mong baka ikaw ang may problema, hindi mo kasalanan iyon. Hindi ka masyadong emosyonal. Nakaharap ka lang sa isang taong sadyang walang kakayahang magmalasakit o mas masaklap, walang kagustuhang matutong magmahal. At ang pinakamalupit na katotohanan, hindi sila magbabago. Hindi sila gigising isang araw at biglang magkakaroon ng puso dahil para sa kanila, walang halaga ang damdamin ng iba. Nabubuhay sila para sa sarili nila. Ang mundo mo ay hindi mahalaga sa kanila. Kung may taong palaging binabalewala ang damdamin mo, pinaparamdam na hindi ka nakikita o mahalaga, tandaan mo ito. Hindi sila ligtas na kasama. Hindi mo sila maaasahan sa oras ng pangangailangan at hindi sila karapat-dapat sa oras, enerhiya o emosyon mo. Ang tunay na mabuting tao ay hindi laging may solusyon, pero handang makinig. Handa silang iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Huwag hayaang wasakin ng taong walang empatya ang tiwala mo sa sarili. Karapat-dapat kang pahalagahan, pakinggan, at damayan. Kung may gumagawa sa iyo ng kabaligtaran na ginagamit ang takot at kahinaan mo para kontrolin ka, huwag kang magdalawang isip, lumayo ka. Hindi madaling tanggapin ang katotohanan ito, lalo na kung nag-invest ka na ng damdamin, oras, at pag-asa. Pero tandaan mo ito, ang mabubuting tao, hindi ka pinagdududahan sa sarili mong halaga. Hindi ka pinaparamdam na ikaw ang problema. Ang pagkilala sa mga red flag ay hindi lang pagtatanggol sa sarili. Ito'y pag-iwas sa mas malalim na sakit. Ang taong ganito ay hindi kaibigan, hindi kapamilya, hindi kapareha. Isa silang maninila. Huwag mong sayangin ang puso mo sa mga taong walang sa puso. Lumayo, maghilom, at piliin ang mga taong tunay na may malasakit. Dahil sa dulo, karapat-dapat kang mahalin, hindi saktan. Karapat-dapat kang pakinggan, hindi balewalain. Karapat-dapat kang alagaan.